Hello guys! Welcome to my vlog. This is Bernadette and Q Damayos channel. Today's video, pumili po tayo ng isa sa mga katanungan ng ating viewers at ito ay, ano nga ba ang maaari mong gawin kung halimbawa nakabili ka po ng lupa, whether whole area or portion, at perfected na rin po yung deed of absolute sale, and then later on nakapag-process ka na din po ng BIR for the taxes. Pero pagdating mo sa Registry of Deeds, hindi mo ma-register yung deed of absolute sale or hindi mo ma-transfer ang ownership under your name. Sa kadahilan na wala pala sa kamay ng seller yung original title or wala po ito, or mas worse, meron nga itong original copy pero ayaw ipahiram sa'yo ng seller dahil portion lamang yung nabili sa kanyang lupa. So, ano nga bang maaari mong gawin? So, if you're interested, stay tuned! So, kapag ikaw ay nakabili ng lupa or property, whether whole area or portion lamang, see to it na may ipapakita sa'yo si seller na original copy ng title. Pero mostly, ang na-encounter po natin is certified true copy lang po ng title ang ipinapakita ni seller sa buyer. So, kapag pumayag po si buyer para bilhin po yung property, nag-execute po ang both parties ng deed of absolute sale. And then, later on, nagpo-process na po si buyer or seller. Depende kung ano po ang usapan nila tungkol sa pag-transfer nito or pag-process po nito. Sa case po natin ngayon, si buyer po yung nag-process ng transfer of ownership. Nag-process na din po siya sa BIR for the payment of mga taxes, which is the capital gain tax at saka documentary stamp tax. And then, nakapagbayad na rin po siya ng transfer tax sa treasury. Pero pagdating po sa Registry of Deeds, hindi niya po ma-register yung kanyang deed of absolute sale sa kadahilan ng wala sa kanya yung original copy ng title. Seller ayaw pong ibigay sa kanya yung original copy ng title, or siguro walang pinanghahawakang original title si seller, or mas na-encounter po natin yung case na wawala po yung title. So, hindi po alam ni buyer yun. So, ano ang maaaring gawin po ni buyer para maprotektahan po niya ang kanyang rights and interests over the property na binili po niya? Mapa-whole area po yan or portion lamang. So, ang maaari po nating gawin para maprotektahan po yung ating interests and rights over the property is mag-file din po tayo ng adverse claim supporting the deed of absolute sale. So, para nang sa ganon, may naka-annotate na lien or encumbrances dun sa title na sinasabi mo sa buong mundo na ang property na iyon, whether whole area or portion, ay nabili mo. So, kumbaga, kapag halimbawang ibebenta po ulit ito ni seller to third party, makikita niya na inaibenta na po nauna sa iyo. So, yun, ang papagawa po kayo ng affidavit of adverse claim, kayo po na buyer ang mag-execute nito. And then, dadalhin nyo po ito sa Registry of Deeds, kasama po ng copy ng deed of sale, notarized deed of sale, or mas maganda kung yung photocopy po na na-stamp na po ni BIR para makita po na nakapag-process na din po kayo ng taxes sa BIR. Mas maganda po yun. And then, dadalhin nyo po ito sa Registry of Deeds para ma-register po yung inyong adverse claim. So, yun po. May babayaran po kayo dito. Minimal lang naman po. So, yun po. Once annotated na po yung adverse claim ninyo, then mag-request po kayo ng certified true copy nito.
Pero kung gusto nyong padali po yung proseso, or gusto nyo pong makuha talaga yung original title doon sa seller, pwede nyo pong i-file yung petition sa court para i-surrender po ni seller yung original copy ng title. So, sana'y natulungan po kayo sa katanungan nyo at nasagot po natin ito. Yun lamang po. Paalam!